Ipako sa krus, ha? Bakit? Pagka ikaw po, hindi ka na-reject, abnormal ka. Ibig sabihin ng hindi na-reject, walang nire-recruit. Totoo yan, ayaw nyo ma-reject, huwag kayo mag-recruit. Yun nga lang, huwag ka mag-recruit, wala ka din makukuha sa negosyong to. So dahil nagre-recruit ka, part ba rejection? Part. Ganun talaga. Nung ako'y nagsimula sa negosyong to, na-reject din ako. Sila Doc Ed, sila Francis, sila John Aspirin, sila Elmi. Marami mga leaders dito before they become successful, na-reject din sila. So, ang issue dito, hindi natin maiwasan ng rejection eh. Wala kang magagawa talaga dyan eh. Ang issue dito, paano mo kukontrolin yung emosyon mo para hindi ka maapektuhan sa mga rejection na to. Why? Sa 16 years, 15 years na experience ko, marami nag-quit dito kasi nare-reject. Pag tinanong mo, ayoko na-apply, nag-quit na ako. Bakit? Walang sumasama sa akin. Walang naniniwala sa akin. Kaya mag-quit na siya. Kasi nare-reject. Nakuha niyo? Yes. Pero ulitin ko, maraming hindi maniniwala. Pero sasabihin ko sa inyo to, hindi lahat maniniwala, pero may mga maniniwala. Yes. May darating ding alas. May darating ding agila sa network mo. Makakakuha ka rin ng gagalaw. Makakakuha ka rin ng maniniwala sa'yo. Kaya ang ano dito, ang solusyon lang dito sa rejection na to, isa lang. Hindi natin may iwasan to eh. Ang issue dito, masasanay ka rin dyan. Ha? Kagabi, galing po ako sa Cebu. I was just in Cebu. When I was discussing this, sabi ko sa kanila, tandaan mo itong rejection, para ka lang kalyo. Alam mo yung kalyo? Kabol ba yun? Kubal. Kabalintad tuloy, kabol, kubal. Parang kubal lang yan. Ang ibig sabihin nun, sa una lang, masakit. Pero pag kalyo na siya, wala na siyang pakiramdam. Kaya masasanay din kayo dito, darating ang panahon, magiging kubal ka rin. Wala ka ng pakiramdam sa rejection pagdating ng araw. And dapat lalo yung panggigilan. Yung mga tao nagre-reject sa inyo, gawin nyo silang booster. Ano yung ibig sabihin ng booster? Yung para silang tambucho nilalagay sa likod mo para lalo kang bumulusok. I-challenge mo yung sarili mo. Ayaw mong maniwala. Ako, sabi mo sarili mo, babalikan na lang kita pag may kotse na ako. Yung ayaw maniwala, ayaw nilang maniwala, ayaw ko na din. Hindi dapat ganun. Pag may hindi naniwala, make it a challenge for yourself. I know that because I was an active distributor for 16 years. Bago ako maging training specialist ng AIM Global, active na distributor ako. And believe me, I underwent those things that you're undergoing right now. Pinagdaanan ko yan, kaya alam ko yung pakiramdam. And alam ko yung pakiramdam, na pag ikaw pinaghirapan mo isang bagay at nakakuha mo siya, mga kaibigan, wala nang pinakamasarap na victory sa isang bagay na pinaghirapan mo na nagsisimula. Kaya, ang gawin dito, yung gano'n lang. Yung nag-imbento po ng recipe ng KFC, ang pangalan niya si Colonel Sanders. Nag-device po siya, gumawa siya ng recipe ng KFC. Pinaghalo-halo niya 12 na iba't ibang klase ng herbs. Tapos may special ingredient siya. Tapos dahil naniniwala siya na masarap yung kanyang inimbento, he started peddling this, he started selling this to investors. Kaya alam, walang naniniwala sa kanya kasi para doon sa mga binibenta niya, bakit ko bibili niyang recipe ng chicken mo? Ang dami-dami ng chicken. Ang gusto lang ni Colonel Sanders, pag binenta niya yung chicken niya, makakuha po siya ng royalty income. Alam niyo yung royalty income? Yes. Oh. At 65 years old, retired colonel po yun from US Army. Alam niyo ilan ang nag-reject sa kanya bago may bumili ng recipe niya? 1,009 rejections. Yung 1,010, dun binili yung recipe niya, kaya tayo may KFC ngayon. Ito ngayon ang kwento. Dahil may bumili ng recipe niya, he died, bago siya mamatay, he died a multi-millionaire. Ngayon, pati yung angkan niya, multi-millionaire kasi ilan ang branches ng KFC sa buong mundo ngayon. The question is, kung nag-give up siya, kung ibig sabihin, hindi niya tinuloy yung pagbibenta. Pagsasabi na, bili mo tong recipe ko, aabot kaya siya doon sa 1,010 o hindi?
Kaya ang lesson dito simple lang. Kayo, nakakailan na kayo? Ha? Kaya kung nakakasyang pa lang kayo, may 1,000 ba kayo, ha? Nakuha niyo ba yung lesson? Yes! So, ganun din dito, marireject ka muna ng marireject bago mo makuha. Ito nakakatakot. Mamaya niyan, di ba, katulad nangyari sa kanya, nung pang 1,009, sabi niya sa sarili niya, wala na talagang bibili sa akin. Nag-stop na siya. Hindi niya alam, yung susunod palang bebentahan niya, yun na pala yung oo. Huwag kayong mag-give up. You know why? Baka yung susunod na kakausapin nyo, yan na magpapaglobal ambassador sa inyo. Diba? Huwag nyo isipin sarili nyo na, wala akong makuha, wala talagang maniwala. No. Lalabas at lalabas din yung alas ninyo. Hindi pwedeng hindi. Alam nyo kung bakit? Lahat ng bagay may panahon. Yung mangga nga, nahihinog, tao ba kaya? Mangga nahihinog, di ba? Mahihinog din ang network mo. Hindi pwedeng hindi. Pag lumabas yan, ikaw naman ang dito sa entabladong ito, ang mga tao naman dyan ang nakikinig ng tunay na kwento mo. Ang ganda nun. So, ulitin ko, if you want to become successful here, tatanggalin po natin ang fear at tanggalin natin ang doubt natin sa sarili natin. Later on, I will talk more about your doubt, your personal doubt, pag pinag-usapan ko na yung belief mamaya. So, ang pangalawang tatanungin niyo, it's very important in this business, other than, overcoming your fears and doubts, dito dapat meron kayong reason, may concept kayo, meron kayong malalim na reason bakit nyo siya ginagawa. And in my experience, ang mga nagiging successful sa negosyong to, yung mga taong malalim ang dahilan bakit nila ginagawa ang AIM Global. For all you know, baka mamaya niya, recruit ka ng recruit, pero napakababaw naman pala ng dahilan mo bakit mo to ginagawa. Di wala din. For all you know, baka ang kulang sa'yo, yung motivation. Kasi, dito sa why, dito lalabas yung motivation mo eh. Ito yung gigising sa'yo araw-araw. Ito yung magpapaalala sa'yo na dapat nagre-recruit ka. Ito yung magiging inspirasyon mo para gawin yung aim. So when you go home tonight, tanungin mo yung sarili mo, bakit ko ba ginagawa ang AIM Global? Para saan ba to? Bakit ko siya kailangan seryosohin? Bigyan ko kayo ng kwento. Nung nag-join ako sa networking, ang reason ko, ang motivation ko, kung bakit ko gustong gawin ito, kasi gusto ko po tulungan ng mga magulang ko. Kasi pagod na po sila, matatanda na sila. Now, let me ask you, kung ikaw bilang anak, ang reason mo para maging successful sa ganito negosyo, tulungan ng mga magulang mo. Malalim yun o mababaw? Malalim na dahilan yun. So ako, ginagawa ko yung business kasi for my parents kasi, gusto ko silang tulungan dahil pagod na sila eh. Gusto ko silang tulungan dahil naniniwala ako. Thank you. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng AIM Global, mapapabilis ang asenso ko to the point na pwede ko nang sabihin sa kanila, nanay, tatay, huwag na kayo magtrabaho. Ako na magpapaaral sa mga kapatid ko. Kaya yun ang ginawa kong reason, mga kaibigan, na kahit ako, nahihirapan, okay lang. Na kahit ako nare-reject, okay lang. Kasi sinasabi ko sa sarili ko, pag ayaw maniwala ng classmate ko, ayaw maniwala ng opisina ko, nilalait ako ng mga kaibigan ko, alam mo, sasabihin ko sa sarili ko, okay lang, hindi naman kayo ang tutulong sa nanay at tatay ko eh. Tama ba? Hindi naman kayo magpapakain sa pamilya ko, ba't ako maniniwala sa inyo? Yes. So, tell that to yourself. Humanap kayo ng malalim na dahilan, bakit nyo ito ginagawa? It could be for your children, it could be for your loved ones, it could be for yourself, for your wife, or for husband. But, kailangan may malalim na reason ka. Kasi pag mababaw ang dahilan mo, bakit nandito ka? Mahirapan ka lang ng konti. 95% ng distributor, pag mahirapan ng konti, at apakababaw ng dahilan nila, bibigay ka sa negosyong ito. You know why? Hindi siya madali. Madali ba yung AIM Global? Yeah. Re-recruit ka, pupunta mo sa bahay, ayaw. 1 linggo mong tinitext, oo, pupunta ako. Pag-araw na para pumunta, pinahalap ko, nasan ka na? Ang sagot sa'yo, who you? Tama ba? Tama ba? Pagtatawanan ka, networking, para ka may ketong. Alam mo yun, ang tingin sa'yo pag na-networking ka, people perceive you differently. So, ang hirap daming rejection, etc. Sa una, hindi ka kumikita. Minsan, mga kaibigan mo, ganito pa yun, hahanapan ka ng prueba bago sumama. Tama ba? Pag may recruit ka, sasabihin mo, ano, maganda ba? Sasabihin sa'yo, oo, maganda. Ano, sama ka? Sasabihin sa'yo, ikaw muna, pag mayaman ka na.
maintindihan, parang ako nung nagre-recruit, may classmate ako, sabi ko, ano pare, maganda ba? Maganda sa seminar. Sabi ko, pare, maganda ba? Sabi sa akin, oo, maganda. Ano, sama ka? Sabi sa akin, ikaw muna. Mayaman ka na. Hindi ko lang masabi, paano nga ako yayaman? Ayaw mo nga sumama. Pero yung mga kaibigan natin, sasabihin sa'yo, yumaman ka muna. Paano nga ayaw mo nga? Tama ba? Ang hirap kaya madali kang bibigay. Madali kang bibigay. Ayaw namin yun. Ayaw namin bumigay kayo, ayaw namin mag-tweet kayo. Because katulad na sinabi ko kanina, the only people who fail in this business are people who quit. Pag nag-quit ka, goodbye na eh. Wala nang pag-asa. Pero kahit na ikaw, hanggang ngayon, mag-isa ka pa rin sa network mo, pero hindi ka nag-quit, may kinabukasan naghihintay pa rin para sa'yo. Yung sa mga medyo, kasi pag malalim ang dahilan mo, lalabas yung gigil mo eh. Lalabas ang potential mo. In fact, kahit hindi kayo follow up ng upline mo, pagka ikaw, lumabas yung potential mo, yung gigil mo. May sarili kang palo, lalabas yung initiative mo, yan ang tawag namin. So when you get up tonight, have a reflection, bakit ko ba gagawin ito negosyo? It could be probably gusto mong baguhin yung bahay ninyo. Pag-uwi mo mamayang gabi, tingnan mo yung kwarto ng children mo, masaya ka na ba para sa kanila? Mamayang gabi, pag-uwi mo, tingnan mo yung nanay at tatay mo. Habang tumatanda sila, ano yung ino-offer mo, ano yung pwede mo ma-offer sa kanila. So find your motivation why you do this. And ang level ng success nyo dito, magdidepend kung gaano kalalim ang motivation ninyo. Now, ano ba yung mga bagay na naghihintay sa inyo dito sa Global? Number 1, dito ang pinaglalaban natin, hindi lang pera. Dito ang pinaglalaban natin, yung freedom mo. The freedom na kung tawagin natin, magkaroon ka ng financial freedom at saka personal freedom. Hindi lang tayo kikita ng pera dito. Ang pagkita ng pera, minor lang yan sa negosyong to. Ang tinatrabaho natin dito, yung financial freedom. Pag sabing financial freedom, you don't have to work anymore. Why? Money will work for you already. Masarap ba yun? Diba? Marami kang empleyado, we keep working for the money. Pero tayo nasa Global, darating ang panahon, dahil malaki na ang kinikita mo, sa dami ng investments mo, yung pera na nagtatrabaho para sa'yo. Bakit? Kasi hindi mo mauubos ang energy ng tao pagka ang hinabol mo pera eh. So dito, kung makukuha nyo dito, yung tinatawag na financial freedom. And masarap magkaroon ng financial freedom because for me, coming from a poor family, I can easily tell you kung ano yung difference ng meron sa wala. Palagay nyo na masarap yung meron, yung wala. Okay. Ano sa palagay nyo masarap? Yung mayaman o mahirap? Mas masarap yung may pera. Kasi pag may pera ka, may freedom ka. Mas sikat ka. Pagka may pera ka, whether we like it or not, ikaw ang pinakikinggan sa pamilya niyo. Tama ba? Di ba sa pamilya, kung sino may pera, kung ano yung sabihin nyo na yun? Ha? Pero pag ikaw, kahit gano'ng katalina, wakwenta. Ha? Tama mali? Pag Pasko, sino sikat? May pera o yung matalino? May pera. Ang pinakikinggan sa pamilya, yung may pera lagi. Tama ba? Kamo sa pamilyang Pilipino. Yung may mga pera, lalo yung mga nasa abroad, ang mga kapatid. Kung ano yung sabihin nung nandun, di ba? Makikinig na lang yung mga nandito. Kung hindi, walang padala eh. Ha? At mag-obligado kang makinig. So, sinagdidictate yung may pera. Kaya, nagkakaroon ka ng authority pag may pera ka. People recognize you pag may pera ka. Wala pong masama sa pagkakaroon ng maraming pera. You know why? Ang yardstick ng wealth nasa pera. Because kung gaano kadami ang pera mo, ganun din kalaki ang pwede maging contribution mo sa society. Tignan mo, nagkaroon mo ng